Mga kapatid, pati ang mga sayantipiko ay nagugulat na at nagtataka sa mga nangyayari ngayon sa ating daigdig. Hindi na daw normal mga tol. Halimbawa na lamang nitong pag-uusapan natin ngayon mula sa balita dito sa Net25. Hindi daw normal mga tol ang pagpasok ng 4 na bagyo sa loob ng isang buwan. Sabi mismo yan ng NASA ha. NASA na mismo nagsabi. Ayon dito mga tol sa report, no, ayon sa US-based National Space Agency o NASA, hindi normal ang pagpasok ng 4 na bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa loob ng isang buwan. Isang very unusual na pangyayari mga tol. No? Kasi kung natatandaan ninyo dati, isa, dalawa na bagyo sa loob ng isang buwan ang nangyayari. Ngayon mga tol, 4. Sabi nga rito sa report parang parada daw ng mga bagyo. Actually hindi lang yan yung mga unusual na mga pangyayari ngayon dito. Ngayon taon mga tol, tulad na lamang ng Mount Fuji mga tol sa Japan na ngayon ay nagsisimula na mag-snow din. Pero for the longest period daw, ngayon daw nangyari to mga tol na napakahaba ng panahon. Normal daw kasi mga October nagyeyelo na yun Pero November 6 na nagsimula magyelo. Isa pa, 'di ba? Eto pa mga tol. Mamaya tatalakayin din natin 'to. Yan Alam nyo ba kung saan 'to? Sa Saudi. Nagyeyelo mga tol sa Saudi. Alam naman natin pagdating sa Saudi, kilala yan pag sinabing Saudi, disyerto, 'di ba? Ngayon nagyeyelo doon at iba pa mga kapatid Eto naman parts of Antarctica. Nagiging green na. Kilala naman natin mga tol ang kontinente ng Antarctica, di ba? Nababalot yan ng napakakapal na yelo. Pero ngayon, ayan na, nagsisimula ng maging berde. Well, naniniwala mga sayantipiko na nung unang panahon naman daw, talagang berde to, no? So, kumbaga parang nagre-reset ang ating mundo mga tol papunta sa sinauna nitong kalagayan. Yan ang ating mga pag-uusapan mamaya mga tol, no? Pero eto muna unahin natin, yung mga sunod-sunod na bagyo na pumasok dito sa ating bansa mga tol. At kung ikaw ay tinatamaan, kung ang inyong lugar ngayon mga tol ay tinatamaan ng bagyo ngayon dahil eto andirito na si Pipito mga tol, no? Sa lahat ng mga kababayan natin, ingat kayo lagi at ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Kung kinakailangan lumikas na, hayaan nyo na ang inyong mga gamit dyan o kung may maisasalba kayo kahit konti, di ba? Pero ito, panoorin natin to mga tol mula sa Net25. Hindi normal ang pagpasok ng 4 na bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR o sa Western Pacific Ocean sa loob lamang ng isang buwan. Grabe sunod-sunod Ayon sa US-based National Aeronautic and Space Administration o NASA, very unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong pangyayari. Iniulat din ng Japan Meteorological Agency na ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1951 na nagkaroon ng... Mula pa noong 1951, siguro dati nangyayari na, no? Pero mula noong 1951, ngayon pa lang nagkaroon ng ganitong pangyayari. Well, iba na rin talaga kasi mga tol ang panahon ngayon, no? Dahil na rin to sa climate change na kung tawagin. 'Di ba? Climate change, pagbabago ng ating panahon. Saka ako naalala ninyo mga tol, ako batang 90s ako. Nung dati ng mga kabataan namin, kaya namin maghapon maglaro sa kalsada. Ngayon napakatindi ng init no? Talagang hindi mo magagawang maglaro ng nakapaa habang nagbabasketball o kaya habang nagtatakbo. Maluluto talaga paa mo sa init Iba yung panahon natin ngayon mga tol. Maraming bagyo sa Pacific Basin. Sa binahaging satellite image ng NASA noong November 11, makikita ang mga bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito na nasa loob o di kaya naman nasa paligid lang ng Pilipinas. Paliwanag ng NASA, ang typhoon season sa West Pacific ay nangyayari sa buong taon, subalit kadalasan ng mga bagyo ay nagsusulputan o nabubuo sa pagitan ng buwan ng Mayo hanggang Oktubre. Yung mga bagyo nagsusulputan sa pagitan ng buwan ng Mayo hanggang Oktubre. O bilangin mo kung ilang buwan yun, May, 'di ba? May, June, July, August, September, October, 'di ba? Yun yung pagitan ng mga buwan. Ngayon mga tol, pumasok sa loob ng isang buwan sunod-sunod. Ito matindi.
'Di ba? Pag pumapasok dito sa Pilipinas, mga tol, kala mo nagbabakasyon sila rito, ang tagal magsilabasan, no? No, sunod-sunod mga tol. Actually, yung mga kababayan nga natin na mga sinalanta ng bagyo, hindi pa nga nakakabangon. Ito na naman si Pipito. Isang napakalakas na bagyo, no? Alam ko dito sa atin, no, sa Metro Manila, nasa signal number 2 ata tayo, mga tol, kung di ako nagkakamali, no? Grabe, mag-ingat mga tol, ang ating mga kababayan. Ingat kayo palagi. Marami Yan, no. So eto mga tol, pag-usapan natin, isa pa sa mga unusual din, no, pangyayari. Ano, eto report naman dito, November 8, photos, desert in Saudi Arabia sees snow for first time in recorded history. Unang beses mga tol na naitala sa kasaysayan, no, magkaroon ng ganitong klaseng pangyayari sa Saudi, no? Sabi rito, on Monday, November 4, the Al Joub, tama ba basa ko, region of Saudi Arabia experienced its first recorded snow, transforming the desert landscape into a winter wonderland. No? Pag nakikita to ng mga bata, like, yung anak ko mga tol, tinatanong niya, may posibilidad din ba mag-yelo rito sa Pilipinas, no? No? 'Di ba iba sa inyo nangangarap magkaroon ng White Christmas eh. Lalo-lalo na ngayon magdi-December na mga tol, no? Pero ang mahirap mga tol, maganda lang tignan. Pero ano rin 'yan, disaster din 'yan, lalo na kung ang bansa mo ay hindi naka-design para sa mga ganito. Ibig sabihin hindi naman kasi talaga nagyeyelo sa lugar nyo. Kaya ang lugar nyo ay hindi design, yung mga bahay hindi design. For example, mga tol, 'di ba? Pag umulan ng matindi, alam naman natin hindi yan tulad ng tubig na dadaloy lang papunta sa mga river. 'Di ba? Dadaloy lang yan. Eto mga tol, maiipon yan, tatakpan yan ng mga kalsada, tatakpan yung mga bubungan natin. Lalo na mga light materials pa, maraming maguguhuan malamang, no? At saka syempre yung natin dito, wala naman tayo mga heater. Hindi naman lahat ng bahay may heater mga tol, di ba? Hindi tayo design para dyan. Sabi rito, Saudi Arabia experienced its first recorded snow, transforming the desert landscape into a winter wonderland. This unprecedented meteorological event follows a week of intense precipitation and hailstorms across the kingdom. King of the Saudi Arabia. The United Arab Emirates National Center of Meteorology attributes this unique weather to a low pressure system from the Arabian Sea extending to Oman, mga tol. No, isa yan sa mga pangyayari ngayon na kakatwa kung titignan mo, no. At eto pa, parts of Antarctica are turning green, no? Turning green, nagiging berde na ulit, no? Pinaniniwalaan naman dati nung unang panahon daw talagang berde ang Antarctica. May mga gubat, may mga puno, may mga damo, may mga namumuhay na hayop na paglipas ng panahon dahil sa pagbabago din ng panahon, binalot na siya ng yelo. Sabi rito, satellite images show the area covered by vegetation has grown dramatically and it's now 10 times larger than it was 4 decades ago, and the rate of change is speeding up. Bumibilis daw mga tol ang mga pagbabago, no? Ayan, ito yung isang satellite images. Kung titignan mo, kakaiba na. 'Di ba? Parts of Antarctica are turning green more quickly than previously thought, leaving scientists shocked at the impact of climate change in the region. Yun nga, climate change. Ibig sabihin mga tol, umiinit na talaga ngayon. Umiinit na talaga ang ating daigdig, no? Na dahilan kung bakit pati yung mga yelo dito sa Antarctica, mga tol, ay nagsisipagtunawan na. Dahil nga sa patuloy na pagbabago ng klima. Nagkakaroon na nga tayo ng global warming. Sabi nga ganun, di ba, ng mga scientists, hanggang 2025 yung ibinigay nilang sa atin, palugit, di ba? Na kapag hindi daw na bago, unreversible na daw ito, no? Wala nang pag-asa para maibalik pa ulit sa dati. Talagang tumitindi ang init, no? Natutunaw na nga mga yelo sa Antarctica at mas mabilis daw, no? Kesa sa 10 times larger than it was 4 decades ago. No, mas malaki na kesa nung nakaraang 4 na dekada. The area covered by vegetation in the Antarctic
peninsula is 10 times larger than 4 decades ago. A UK research team has said, sabing ganon mga kapatid. Yan. Ano, tinutubuan na ng green, no? Using satellite data, researchers from the Universities of Exeter and Hertfordshire and the British Antarctic Survey studied how much the area has been greening in response to climate change. May kita natin mga tol di ba? Mismong mundo na nagsasabi sa atin, nagbabago na talaga klima. For now, it remains almost entirely covered by snow, ice, and rock with plant life growing on only a tiny fraction of the landscape. But the tiny fraction has grown dramatically. In one part of the peninsula, vegetation grew from less than 1 square kilometer or 0.6 square mile in 1986 to almost 12 square kilometers, 7.5 square miles by 2021. Grabe, no? Ito yung mga pangyayari ngayon, mga tol, no? Nakikita natin kung bakit nangyayari tong mga tol. Dahil isa to sa mga isa to sa mga tawag dito, palatandaan na talagang malapit na ang katapusan, mga tol. Ito mga pagbabago, 'di ba? Kasi yung climate change, mga tol, maghahatid din yan ng kahirapan, 'di ba? Nauubos na yung mga resources, mga fuel natin, mga fossil fuel ang ginagamit natin, 'di ba? Nauubos na nagkakaroon na ng mas matinding gera, 'di ba? Lumalala na ang problema ng ating mundo. Ito na yung mga palatandaan, mga tol. Alam na kasi natin na talagang papalapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus, no? So ngayon, mga kapatid, mag-ingat ang lahat dahil nga sa mga bagyong sunod-sunod na pumapasok dito sa ating bansa, mga kapatid, no? At lalong-lalo na sa mga apektadong lugar, mag-ingat kayo lagi. Syempre, huwag niyong kalimutan mag-pray. No, hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.